kapag ikaw ay araw-araw ka magsisinungaling, may diferensya ka na sa pag-iisip nun. Hindi na matino. Dito, hindi ako nagbibiro. Totoo po ito, ang taong maya't maya, araw-araw magsinungaling, may diferensya na po sa pag-iisip yan. Eh, mahirap po yan. Nandiyan pa naman kayo sa gobyerno. Wala, no? Para lang siya talagang vlogger na dinidebunk lang lahat ng mga batikos ng mga DDS kay BBM, ano? Mantakin mo. Ang sabi niya, hinahalin tulad daw ni VP Sara itong si Pangulong Duterte kay Ninoy. Halintulad ba ni VP Sara ang kanyang ama? Kaya sa limaong Ninoy Aquino? Fake news talaga ito si Claire, no? Alam mo, sinasabi mo kanina na pag araw-araw ka nagsisinungaling, alam mo kung talagang sinungaling yung tao? Yung sinungaling ka, pati yung sarili mo, napapaniwala mo. Ganito na si Claire. Dali naman na nagkumpara eh. Oo, di ba? Kasi hindi naman comparison yung sinasabi ni VP Sara eh. Those were my fears for the life of my father. Among tatay. Let me be clear that President Duterte wants to go. Wants to go back. Compare lang doon sa Baka sa airport, an act doon sa airport. na baka mamatay Hindi dito naman sa airport. Ang hina talaga ng kukote nitong media at saka nitong PCO USEC. Ibig sabihin dito ni VP Sara doon sa sininoy, baka maninoy ka, airport, sabi mo nga, di ba? Ang mga Marcos is synonymous to Airport. Ito pang isang nakakainis sa sinabi niya, abogado pa man naturingan, si Ninoy daw, wala naman daw kaso ng crime against humanity. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Unang-una sa lahat, hindi mo talaga pwedeng ihilang tulad si Pangulong Duterte kay Ninoy. Si Ninoy walang nagawa sa Pilipinas yan. Ano yan kakampi ng mga komunista yan Si Pangulong Duterte, inubos ang mga komunista yan. Claire, abogado ka pa man din, presumption of innocence. Di ba dapat ikaw mismo, sa lahat ng tao, ikaw mismo yung nagpa-practice noon na we are all innocent until proven otherwise. Kaso sa kanya, crime against humanity, pero hindi pa siya napapatunayang may sala doon sa mga ikinaso sa kanya kasi lahat naman pwedeng makasuhan at lahat naman pwedeng magkaso. Speaking of Claire ulit, meron pa siyang isang Coach Oli, reaksyonan mo to. Yung kasi meron sinabi si Inday Sara, kukwento lang naman si Inday Sara. Sabi daw ni Pangulong Duterte sa kanya na kailan mo ba ako iuwi? Kasi magme-mayor pa ako lagi daw siyang tinatanong ng gano'n ni Pangulo at sinabi nga daw na sabihin mo kay Kitty, hindi siya pwedeng pumunta rito at dumalaw hanggat hindi siya abogado. So 5 taon pa daw yun mula ngayon. Medyo matagal pa. So hanggang ngayon, si Pangulong Duterte, palabiro pa din kahit na nandito na sa sitwasyon na to. At nabanggit ni VP Sara na uwi ka ng Pilipinas. Baka mamaya mangyari sa iyo nangyari kay Ninoy. Diyos ko po. Ang hina talaga ng kukote nitong media at saka nitong PCO USEC. Mantakin mo. Ang sabi niya, hinahalin tulad daw ni VP Sara itong si Pangulong Duterte kay Ninoy. Unang-una sa lahat, hindi mo talaga pwedeng ihilang tulad si Pangulong Duterte kay Ninoy. Si Ninoy walang nagawa sa Pilipinas yan. Kakampi ng mga komunista yan Si Pangulong Duterte, inubos ang mga komunista yan. At saka si Ninoy, pinadala sa ibang bansa in exile para hindi siya pinakulong. Di ba? Pinadala siya sa ibang bansa para magpagamot. Pero ito si Pangulong Duterte, ipinadala natin sa ibang bansa para makulong. So, ang ibig sabihin dito ni VP Sara doon sa si Ninoy, baka maninoy ka, airport, sabi mo nga, di ba? Ang mga Marcos is synonymous to Airport. Ituloy mo, Choli. Fake news talaga ito si Claire. No, una, yung sinasabi niya na hindi siya in touch with reality. Nagpanalo daw kay Marcos, yung taong bayan. Hindi po, talo nga yan kay Lenny Hindi, ito si alam mo, sinasabi mo kanina na pag araw-araw ka nagsisinungaling, alam mo kung talagang sinungaling yung tao? Yung sinungaling ka, pati yung sarili mo, napapaniwala mo. Ganito na si Claire. No? Talagang doon pa lang. Isipin ninyo, magpunta kayo ng mga rally. Ito lagi kong tanong sa mga rally ng PDP. Kaya patanong, sino ang nabudol dito? Ang dami nagtataas ng kamay nabudol. Kasi yung mga bumoto na yan, ibig sabihin, bumoto yan kay Marcos because of VP Sara. And I'm sure, hindi ko lang alam ang legality nito, pero nangyari ito before, nung panahon ni Marcos Sr. Kung magkakaroon ng snap election ngayon, tatambakan ni VP Sara to si Marcos. Malabong manalo yan. Claire, we will even dare kung magkakaroon ng election, kung umabot siya sa 20% or 30% man lang ng boto ni VP Sara. It's impossible. Ngayon, ako I agree naman, talagang hindi mo pwede i-compare si Tatay Digong Kay Ninoy. dahil
Si Tatay Digo, una, talagang galit na galit na galit sa droga. Ayan po talaga, legit yan. Pangalawa, galit na galit na galit yan sa komunista. Yes. Sa NPA. Talagang hindi yan po pwede doon sa mga rebelde na naku, naghahasik ng lagim at salot sa lipunan. Ayaw ni Tatay Digong yan. Una, si Tatay Digong galing sa sa hindi kayamanang pamilya, no? Bagamat ang kanyang tatay ay governor, pero hindi sila yung nakuha niya yung pangalan niya by himself. Pinaghirapan yun. Ano yan oo, pinaghirapan niya. Ano yan? Sa sariling, Self-made. sa sariling pagsisikap. Pupunyagi, yes. At binahal siya ng tao dahil sa ebidensya, dahil sa ginawa niya sa Pilipinas. So, wag natin i-compare. Dahil, alam mo, buhay pa si Tatay Digo. Kung pagkahiro ang pag-uusapan, lagpas na po siya milya-milya dito kay Ninoy Aquino. Wag naman sana. At kung sakaling Siya rin naman ang nagkumpara eh. oo, di ba? Kasi hindi naman comparison yung sinasabi ni VP Sara eh. Hindi naman yung compare lang doon sa Baka sa airport, an act doon sa airport. na baka mamatay Hindi din naman, siya sa airport. Yun yung sinasabi ni VP Sara. Ito pang isang nakakainis sa sinabi niya, abogado pa man naturingan, si Ninoy daw, wala naman daw kaso ng crime against humanity. Malinis naman daw yung kanyang pagkatao at wala naman daw siyang pang-aabuso katulad ni Pangulong Rodrigo Duterte. Claire, abogado ka pa man din, presumption of innocence. Di ba dapat ikaw mismo, sa lahat ng tao, ikaw mismo yung nagpa-practice nun na we are all innocent until proven otherwise. Kaya may kaso, dinidinig ito. At hindi pa naman guilty si Pangulo. Wala nga siyang isang kasong naisang pa dito sa Pilipinas. Tapos sasabihin mo na may bahid ang ang kanyang pagkatao ng may bahid ang kanyang pagkatao ng crime against humanity. May kaso sa kanya, crime against humanity, pero hindi pa siya napapatunayang may sala doon sa mga ikinaso sa kanya kasi lahat naman pwedeng makasuhan at lahat naman pwedeng magkaso. Dugtungan mo, Jay. So, ibig sabihin, parang inamin ni Claire na etong si Aquino ay pinapatay talaga ng Marcos. Oo, no? Kasi Parang isipin ganun. nyo, kasi si Ninoy walang di ba sinabi ni Claire, wala daw pinapatay ng mga tao. Hindi daw katulad nung kay Pangulong Duterte, di ba? So doon, at saka ito pa, kakampi ng Aquino ang mga NPA noon, ang mga makakaliwa. So talagang wala talagang magbabalak kay Aquino napatayin siya. Alam naman natin yung mga ganyan gumagawa mga makakaliwa. Plaza Miranda pa amin. So, sa Plaza Miranda bombing pa lang. Tapos, ito pa ang pinakamano dito. Tama nga yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na baka mamatay si Pangulong Duterte pag umuwi ng Pinas. Kasi una-una, sino magalit sa kanya? Ang dami. Drug lord. NPA. At yung mga negosyante na ilang taong dito na nagyamanan sa Pilipinas na binangga lahat taxi leaders. na binangga lahat ni Pangulong Duterte. So yung tatlong yan ang mga kalaban at pang-apat ngayon yung Administrasyong Marcos. Ayun yung kalaban ng mga ni Pangulong Duterte na maaaring magpapatay sa kanya. Yung apat na nabanggit ko na yan. Kaya yung sinasabi ni Vice President, ano lang yun paalala lang yun sa kanyang ama. No, hindi yung sinasabi niya na pag lumapag ka na plano, papatayin ka ni ganito, ni ganyan. Wala naman sinabing gano'n. Baka ikamatay mo. Kaya nga may baka, alam mo ba yung baka, hindi yung, yung kinakain ha. Baka na words. Katanungan, gano'n. Anak ng teteng, naturingan na attorney ka, nileleksyonan ka ng grade 2. Tsaka Jay Guevara. Visit na to. Jay Guevara, buti sana. Kung makapagtanggol siya kay Bongbong, kala mo, jowa Hindi, baka siya na yung second lady. Samantalang dati, may first lady, may second lady. Oo, Napanaginipan syempre, diba? mo ba yan? Wala nga, may Hindi, second napanaginipan ko kasi yan kahit pa paano naman, maganda-ganda naman si Tapang na Claire. sikmura ni Pero, Wala, ha? pero Jay, Akasibik ako dyan. Jay, Ah. ang daming video nito ni Yusek Oh. na binabanatan si Bongbong. Yung pa nga isa pa. Tawag pa nga Binanatan niya na si Bongbong? Oo, Hindi, marami pa dati pa, meron na. marami yan. Alam mo yung mga sinasabi niya ngayon, Cocholi, na pagtatanggol kay Bongbong, siya fake news dinura niya na noon yan. Kinain niya yung dura niya? Oo, ganun suka. na. Dinampot niya. Yung sukay na, hinigop niya ulit. Kaya Kasi sabi- tabi na sa mga kumakain. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang suka kinain yan, pati echas ni Oo. BBM Kaya kinain nga- yan. kaya nga Parang baka- pinakamagaling na tao sa buong mundo, mas magaling pa sa tatay niya Oo. Si Bongbong ko, ipagtanggol niya no? Kaya Pag nga, na nadidinig ko yan, parang ang tingin ko kay Bongbong, parang Diyos Santo, no? Oo, Oo. pagka ipagtanggol nito si Claire. Tsaka it's injustice. Gusto nyo makarinig ng injustice, ng walang hustisya? Yung i-compare mo si PRRD kay Ninoy Aquino. Yan ang talagang injustice. Oo. tsaka itong si Claire, baka ako yung nagtatanong na, baka gusto niya. Tatakbo senador yan, pusta. Hindi.
baka gusto niyang maging second lady. Oy, nako. Kasi siyempre, alam naman natin, mga ganyang galawang Baka kasi. lang, baka lang. Baka lang naman. Kasi parang parang alam mo, magjowa na sila kung ituring si si Marcos, kung ay pagtanggol, ano pa mas dihamak na, di ba? Ang galing, tsaka ang galing niya magpalusot. At yun na nga, sa mga vlog niya, bago pa siya mailukluk dyan, binabanatan niya si Marcos. At isa din siya sa mga nagsasalita, siguro baka mamaya, baka mag-private na ng video yan. Isa din sa mga nagsasalita noon pa man na hindi mananalo si Marcos kung hindi dahil kay Sara Duterte. Baka mamaya mag-private ka. Ay, dapat download na natin yung mga videos kababayan, niyan. i-download nyo na. I-screen recorder nyo na yung mga live niya doon sa radio station na sinasabi niya yan. Oo, baka biglang mag-private na mga video alam niya mo, yan, ha? ang daming pinapakain ng suka nito si Marcos. Oo. Ang dami niyang mga kaluluwang binili. Yung mga, sabi ko kasi wala na siya makuha ang kakampi niya eh. Pati kalaban niya, napapabalik. Pero magaling ha. Sabi ko sa inyo kung sa effectiveness lang, napaka-effective ni Yusek Claire. Oo, kasi ito talaga yung hinahanap ni BBM na mga magtatanggol sa kanya, yung mga bulag. Pero china-challenge siya, ha? Boss Dadan ng mga manunood na try niya magpa-press con kahit man lang 3 araw na hindi topic ang Duterte. Speaking of pala, Puro siya Duterte. Speaking of ang trabaho ni Claire, magbigay ng mga good news na ginagawa ng mga gobyerno sa Pilipinas. Parang wala, no? Parang lang siya talagang vlogger na dinidebunk lang lahat ng mga batikos ng mga DDS kay BBM, ano? Hindi ako, may konti ako kasi ano na yan strategy na ni Marcos yan Mahilig siyang gumamit ng puppet kahit wala Hindi, naman sa ayos. totoo yan, Jay, Ang utak. Kasi unang puppet niya, alam mo kung sino? Sino? Unang puppet niya, Congress. Pangalawang puppet Grabe, niya, baka mapatawag ka. pangalawang puppet niya, si Trillanes. Una niya palang puppet, si Gadon. O ngayon, sa PNP, may puppet din siya, si Torre. Nagtatrabaho pa ba si BBM? Parang hindi ko siya nakikita ko lang siya sa kampanya eh. Tapos sa AFP naman, ang puppet niya doon, si Browner. Totoo. Tapos dito naman, ang bago niyang puppet, si Claire. Pati Kasi si nga, iwas si Marcos na Pati si Boying, ha? pati si Boying. Ay, Hindi di ba kasama na talaga? sa mga puppet yan eh. So, ang strategy ni Marcos, iniiwas niya na masisi or mairekta sa kanya yung sisi ng taong bayan. Hindi Kaya niya kaya- kadalasan, kahit bobo, yung makuha niya, okay lang. At least yung sisi nandun sa taong yun. Tignan mo, nangyari kay Torre, nangyari kay Marbil, kay Claire ngayon. Saan yung sisi? Sa Kailan kanila. pa huling nagsalita si Pangulong Bongbong? Nakita natin na nagsalita. Natuwid yung panga. Ay, ano ba? Nahuli siyang nagsalita noong naaresto na si Pangulong Duterte na hindi niya pa alam yung isasagot niya. Panay ang lingon niya gano'n. Di ba? Pag tinatanong siya, Nagsusubo kay John parang, Vic, hindi niya alam kung ano yung isasagot niya. Parang siya si Torre. Panay ang lingon. Ngayon, after nun, hindi na natin siya nakita. Ang madalas nating naririnig, ito si Claire, hindi naman siya presidente. Hindi ba?